Kailan niyo po nalaman itong ganito pong insidente, ma'am? Noong October 31 po, ma'am, napapansin na namin, ma'am, na mayroon ginagawa yung kapitbahay namin, ma'am. Pero hindi lang kami kasi, ma'am, kasi wala kaming ebidensya pa. Ilang beses nangyari yung ganitong insidente sa'yo? 3 po. Ginawa to ng iisang tao o marami ba sila? 2 po sila. Kayo ay pinagbibintangan ngayon na kayo po ay nanghalay ng isang 13 anyos. Wala akong alam dyan, ma'am. Kita na namin sa medical na 2 beses mo na ginalaw ang bata. Para masimulan na natin, kunin na yung statement ng bata, pati po ng nanay, kung sino man po yung testigo nila, para makapaghain na po ng reklamo. Okay po ba yun? Opo, ma'am, opo. Makipag-ugnayan ako sa kanila, ma'am. Paano po ba napunta si Nene doon sa Cagayan? Doon po kasi kami nakatira, ma'am. Pero nung pasukan, ma'am, is pinauwi namin sila, ma'am, kasi nag-aaral sila doon sa Cagayan. Bali 3 sila magkasama sa bahay. Tapos yung nag-ano lang sa kanila doon, ma'am, is yung tito nila, ma'am, kapatid ng asawa ko. Kasi magkatabi lang din ang bahay namin doon. Balik ilang buwan niyo pong iniwan yung mga bata doon na walang kasamang magulang, kundi yung mga kamag-anak lang? 4 months lang, ma'am. Yung bahay po na tinitirahan nyo doon, kaninong bahay po? Bahay po namin, ma'am. Nung iniwan nyo yung mga bata doon, ma'am, saan po sila tumuloy? Doon po sa bahay namin, ma'am. Ang mga nag-alaga, doon nyo na pinapunta? Opo, ma'am. Tatay, pwede po ba malaman itong 2 tinutukoy ho natin na humalay po sa inyong anak? Kaano-ano nyo po sila? Asawa po ng tita ko yung anak. Tapos yung isa ay kapitbahay namin. Ginagawa ko naman sila ng maganda na ano. Tapos ganyan ang subalit nila sa akin. Dapat nila mananagot sa pinakasalanan nila. Nagtiwala nga ako sa kanila. Ganun pa yung ginagawa nila sa akin. Nagulat lang ako nung ganun ang nangyari sa anak ko. Ewan ko sa kanila, dapat lang. Bigyan nyo kami ng... Humingi ako ng tulong nyo. Para sila ay mabigyan ng makukulong sila. Paano nyo po nalaman na gano'n yung ginawa po sa inyong anak? Siya nagsabi sa akin. Sinabi niya nung nandito na ako. Tapos wala na akong magawa kundi humingi na lang ng tulong nyo. Dapat yung tao na yun na 2, mahuli sila. Para matikman nila ang hirap na ano. Ang anak ko nahihirapan. Buti sa anak ko hindi siya nasisiraan ng ulo ko dahil sa ginawa nila. Kaya dapat mananagot sila sa kasalanan ng ginawa nila. Yun lang ang... Tama po ba itong 2 tinutukoy ho natin ay mga senior na? Opo, ma'am. Mag-edad na ng mahigit 61. 70, mahigit 60 yung isa. Ito ho bang mga ito ay may anak at may pamilya? Meron po, ma'am. May pamilya sila. Nung nalaman po ninyo mula sa anak ninyo, kinompronta niyo po ba itong 2? Hindi po, ma'am. Wala akong gana na... Yung isa lang, ma'am. Yung 61. Okay. Ano ang sinabi ninyo na? Dininay niya, ma'am. Hindi niya inaamin. Pero gawa na nga mayroong medical, ma'am. Dahil siya na nga ang nagsabi lahat sa mga ginawa. Kaya yun. Ma'am. Saan niyo po naipamedical yung bata? Doon sa may Santulan Krami, ma'am. At ano po ang nakasulat sa medical? Positive na po, ma'am. Kasi 3 beses na, ma'am. 3 beses na siya ginahasa, ma'am. Ilan pong anak ninyo, tatay, ang naiwan sa poder ng 2 senior? Bali 3 lang sila, ma'am. 3 sila. Yung pangatlo yung... Yung apo ko, ma'am. Yung 2 ho ba, hindi ho ba ginalaw? Lalaki naman yung 2, ma'am. Kaya ito lang ang babae, ma'am. Kailan pumunta doon sa bahay ninyo itong 2 tinutukoy natin? Noong October 31, ma'am. Nabanggit mo sa amin na 3 beses ito nangyari. Last year may nangyari na din? Yes, ma'am. Bakit wala si mama at si papa nung mga panahon na yun? Nagtatrabaho si papa sa Gataran noon, ma'am. Sa unang pangyayari na yun ay sino yung pumunta? Si Ventura tungkol, ma'am. Pagkapunta niya sa inyong bahay, sino nadat na niya? Mag-isa mo lang? Yes, ma'am. Ngayong taon, nangyari ulit ito at hindi lang siya, kundi may isa pa. Yes, ma'am. 2 ba silang sabay na pumunta sa bahay niyo? Hindi, ma'am. Magkaibang araw? Yes, ma'am. Alam ba ni Ventura yung ginagawa rin sa'yo nung isa? Opo, ma'am. Sino ang una mong sinabihan nung nangyari sa'yo?
Wala, ma'am. Kasi natatakot ako, ma'am, kasi tinakot nila ako, ma'am. Anong pananakot yung ginawa nila? Pag magsumbong ka, magkukulong ka. Sabi niya, ma'am. Sino ang nagsabi sa'yo nun? Silang dalawa, ma'am. Mga anong oras sila pumupunta sa iyong bahay at may ginagawang hindi maganda? Tanghali, ma'am. Pag umaalis yung kuya ko, ma'am, dumadaan sila sa gilid ng bahay namin, ma'am. Kailan yung pinakahuling may ginawa silang hindi maganda? Noong October 31, 2023, ma'am. At doon ka na nagsumbong kay Papa? Yes, ma'am. Nung pumunta na ako dito, ma'am, kasi wala naman ako na tinatakutan, ma'am. Ibig sabihin, magbumiyahe kang mag-isa? Yes, Opo, ma'am. ma'am. Ginayaan namin, ma'am, kasi sinundo na lang namin sa Cubao. Kasi naawa nga ako sa kanya, baka ulitin na naman. Kaya ang naiisip ko, ma'am, lumapit na ako sa inyo para humingi ng tulong nyo. Sana makulong sila. Kung di nila makulong yun, baka mangyayari naman sa iba yun. Kawawa naman yung susunod nilang biktamin. Ano yung mga sinasabi nila para mapalapit sila sa iyo? Inuutusan nila ako, ma'am. Tapos pag may sukle, binibigay sa akin. Ano yung unang hakbang na ginawa nila na sa tingin mo iba na? Nakikinood kasi walang kami TV, ma'am. Pinapasok niya ako sa loob. Tapos bumupo rin ako. Tapos biglang tumabi sa akin. Tapos sinarado niya yung pintuan, ma'am. Tapos yun, ma'am. Hinawakan niya ako, ma'am. Sinakal niya ako, ma'am. Kaya di ako makapagsigaw. So, ngayon, ano ang nais mong mangyari dito sa dalawa na gumawa ng hindi maganda? Gusto ko silang makulong, ma'am. Kaya mabigyan rin ako ng hustisya, ma'am. Huwag kayo mag-alala, tatay, no? Bibigyan natin ng hustisya yung nangyari kay Nene. Gagawin ho natin, tatay, sasamahan po namin kayo sa Tuwaw para ho mag-file tayo ng kaso. Opo. Nene, ano ang pangarap mo paglaki mo? Maging pulis, ma'am. Okay. Anong grade mo na ngayon? Grade 8, ma'am. Ano ang maipapangako mo kay mama at papa? Mag-aaral ako mabuti para pag matanda na ako magpaalaga sa inyo. Base po sa pakipag-usap po natin kay Nene, kamusta po ang naging pag-uusap po ninyo, Dok, sa kanya? Nasasabi naman ni Nene yung mga pangyayari. Kaya lang meron mga konting flaws na talagang na ginaguide pa. So more or less, kahit pa paano siguro, nandun pa rin yung sinasabi nating takot. Hindi siya, hindi manifested yung trauma, pero manifested siya dun sa mga ibang symptoms na nararamdaman ni Nene during the time na wala siya dito. So one, yung possibility na nagkakaroon siya ng mga nightmares, at saka, kasi nga, ang sinasabi niya, hindi siya nakapaglaban. So, dun sa kanyang panaginip, nag-i-struggle talaga siya. So, palagi. So far, ito, magmula nung nakarating siya dito sa Manila, 2 beses na doon nangyayari yung ganong klase. And then, second, yung possibility na ang sinasabi niya, ang umiikot sa utak niya palagi, na pag sinabi niya, itong mga bagay na to, makukulong siya. Siguro, she was gaslighted at the same time, conditioned na sinabi nung both senior citizens na makukulong ka talaga. At the same time, ang pumapasok sa utak niya ngayon is yung fact na pag hindi daw positive yung medico legal niya, ang sabi nung isang senior na mas matanda, mababaligtad daw siya. So, yun yung talagang nandun yung fear. It's not yung fear yung what happened, pero more or less yung magiging proseso ang kinatatakutan niya. Nagpapasalamat po ako kay Dr. No, kung gano'n ang masabi niya sa amin. Kasi, siyempre, alam din namin yung na mahirap lang nga din kami. Siyempre, contraction lang din yung trabaho ng asawa ko. Wala din kami pagkuhanan ng kung hindi rin magtrabaho yung asawa ko, wala rin kaming kakainin. Kaya magpasalamat din ako kay Doktor.
Nene, ano ang gusto mong sabihin kay Doktora Camille na ngayon may isang profesional na kumausap sa iyo at pinakinggan ang gusto mong sabihin? Pasalamat po ako kay Doktora dahil natulungan po ako. Babiyahe tayo ng Cagayan. Magpa-file tayo kasama si mama mo. Opo. Maitulong po natin sa biktima? Actually, nung pagkatanggap namin po sa itong kaso, through the office of the Senator Raffy Tulfo in action, kaagad po naming inaksyonan itong idinulog na problema para mabigyan ng linaw kung ano po yung specific details ng aming investigation. Iti-turn over ko po kayo, Madam Jackie, kay PSSG Ros Castillo, our WCPD Chief ng Tuwao PNP. Base ho sa reklamo ng ating pong biktima, ano ho ba yung ihahain ho nating reklamo sa mga suspect ho natin at ano po ang proseso sa pagpa-file po ng kaso? So since po na ang ating biktima ay si Nene ay 13 years old po, ang ihahain po natin demanda is magpo-fall po siya ng statutory rape. So, ang gagawin po natin, since nakuhanan ko na po ng salaysay ang ating mga testigo, itong salaysay na po ng ating biktima na si Nene ay kukunin ko. Kalakip na po dito ang mga dokumentong kailangan, katulad po ng ating medical legal certificate at itong birth certificate since po na minor po ang ating biktima. So, i-assist po namin sila at dadalhin po natin sila sa prosecutor's office para maisampa po natin ang kaukulang demanda laban sa ating mga suspects po. Major, ngayong araw ho ba ay maaring ma-file na ang kaso sa piskalya? Opo ma'am, actually ready na po ang ating dokumento. Ma-assure po natin, Major, sa pamilya na at yung seguridad po kung maaring maihingi rin po ng tulong sa ating kapulisan. Opo, Ma'am Jackie, ako I can give them assurance sa security and safety na papatrolan namin yung area nila. And bukod po sa ating mandato na binibigyan natin ng visibility yung kanilang place of incident, ako po ay bibigay ang aking direct personal number para kung hindi nila matawagan ng hotline, pwede po nila akong tawagan 24/7 at ang opisina ni COP ay aksyonan agad ang idudulog nilang problema. Magpasalamat po ako kay Major na nagawaan nila agad ng aksyon yung sinampa namin na kaso. Gusto ko talaga na mabigyan ng hustisya yung ginawa nila sa anak ko. Yun lang po, sir. Pasalamat po ako sa tumutulong sa akin para mabigyan po ko ng hustisya. At asahan po ninyo na kung sakali man po ay hanggang sa dulo rin po ay tutulong din po kami sa pamilya ng biktima. Maraming salamat po, Major, sa action. Walang anuman. Okay.
Idol Rafi, salamat po dahil sinamahan niyo po kami sa pagsampa ng kaso dito po sa Cagayan. Maraming salamat po, Idol. Nag-file po kami ng rape po sa 2 suspect po, Sir Idol. Kaya maraming salamat po na tinulungan niyo po kami, Sir Rafi. Idol Rafi, maraming salamat po kasi makakamit na namin yung hustisya. Thank you, Idol.